Hello everyone! Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Hello, Tutor Marky, what's going on? Hello, Tutor C! Isang amazing na hapon sa ating lahat and isang Happy New Year sa ating lahat, Tutor C! Yes! Happy New Woo! Year! Yay! Alright, Happy New Year din, Tutor Marky and everyone, grade 8 students. Ayan, So, Tutor talaga Marky? may pa-effect pa si Tutor C. Talaga namang may pinaghandaan talaga tong Monday afternoon natin ngayon. Kamusta, Tutor C, ang inyong New Year? Okay naman. Ang problema ko, pagbalik ko dito, hirap na akong isuot itong jacket ko. Parang lumiit. And of course, syempre, talagang na-miss natin, Tutor C, ang ating mga grade 8 learners na talaga namang inaabangan tayo. And actually, Tutor C, maikwento ko lang, no, yung mga grade 8 learners natin, talagang nahagilap nila ang aking Facebook account. At doon nila ako pinag-grade ng Merry Christmas, Happy New Year, mga ganyan. Talaga na nakakatuwa ang ating mga grade 8 learners. Talaga namang kahit sa anong celebration ay magkakasama tayo, Tutor Z. That's correct. Ayan. And of course, syempre, ayan na. Today is Monday and every Monday is Science Itulay Day. Kaya naman, every Monday magkakasama tayo, grade 8 learners, every 1:40 to 2:20 ng hapon, live sa ating DepEd EdTech Unit Facebook group page at ating DepEd Tayo group page. And of course, sa ating YouTube account, the DepEd Philippines, DepEd EdTech, and DepEd TV. Right, Tutor Z? Alright. Ayan. Okay, dahil dyan, bago ang lahat, ayan na. Wow! Binabati mo na po natin, Tutor C, at grade 8 learners ang ating kasama sa ating Science Itulay online session sa grade 10 kay Tutor Rainier. Happy birthday! Ayan, happy birthday, Tutor Rainier. Idol ko yan. Yan. At meron pa, Tutor C. Siguro na ngayon ko lang naalala din. Congratulations din sa ating kay Tutor Kevin ng ating grade 9 sa kanyang bagong silang, sa kanyang may baby na sila kasi newborn baby. Ayan. Congratulations din kay Tutor Kevin. Talagang double celebration tayong ngayong hapon na to. Ayan. So, ayan. And of course, ayan na ang inaabangan natin. So, grade 8 learners, ayan, talagang may nakikita ko na dito, hindi ko pa pinipindot, Tutor Z, yung timer. Talagang marami na ang siguro mga 5 minutes before, talagang naka-type na siguro yan and then ini-enter na lang nila. So, take it away, Tutor Z, dahil ako pag dilipat ko ay magi-stop yung timer. Ayan, Tutor Z. Ayan. Shout out. Sorry na yung aking mic. Narinig ba ako, Tutor Marky? Yes po, Tutor Z, loud and clear. Alright, let's go ahead. Diana Pascua, good afternoon po. Diana Pascua watching from, nasan si Diana Pascua? Lumakyat, sorry, Jane Orbidesus mula sa Santa Cruz National High School, and also Madeline Ganaban from QP's National High School, Francine De Leon Panalangin, familiar name, Santa Lucia National High School, Stella Maris Lapus, of course, isang very active nating cutie online sa Partida National High School, Francine De Leon Panalangin, Jane Orbi de Jesus, Angel May Espilio, and Cyrus Mamhud Reyes from Santa Lucia, San Miguel, Bulacan. Ang teacher niya daw ay si Ma'am Mary Ann Jimenez. I still got 10 seconds. Diana Pascua, Samantha Galman Fajardo, Stella Maris again, Francis De Leon Panalangin, and of course, babalikan namin kayo lahat. Happy New Year! Ayan, Happy New Year! And hello, Social Tutor, batiin din natin yung mga teachers and parents na nanonood sa atin. Happy New Year din po sa inyong lahat. Ayan, so thank you very much. At kayo ay talaga namang tutok na tutok sa ating online tutorial session this afternoon. Of course, together with Tutor C. Nakalimutan natin, Tutor C, na naputo ko na din ang ating pagpapakilala. Nakalimutan ko din. Ay, oo nga pala. Sobrang excited natin. Okay po. By the way po, bago po tayo ako po si Tutor Marky from SDO Bulacan. And I am Tutor Z from SDO Tarlac Province. Bakit wala kasi sa PowerPoint mo? Overwhelmed ako kasi talagang bating-bati ako sa ating mga, kasi na-miss ko, Tutor Z, ang ating mga grade 8 learners. Ayan. So, dahil tapos na natin yung shout out part ng ating online session, ayan. Of course, please do like and share our online tutorial session ngayong afternoon. So, ang power sharing, okay? So,
Tutor C, nakikita na kita, bakit puro comment ang nakikita ko sa'yo? Ayan. Naisip ko kasi pag meron tayong sinishare nila, di ba? Para ano naman. Okay, tama. Okay, alright. So, ayan, power sharing. So, siguro Tutor C, magka-countdown si Tutor C ng 10 seconds para ma-share ang ating ng ating grade 8. Tutor C? Yes, that is correct, guys. So, i-share nyo na and like and share po sa inyong mga kasama kasi hindi lang tayo nag-aaral para magkaroon ng enjoyment online, kundi para matuto rin talaga tayo habang nag-e-enjoy. So, we got 10 seconds. Share na and like. 10, 9, go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Thank you so much. Thank you very much. Ayan, thank you very much sa ating mga grade 8 learners na talaga namang nag-share ng ating live online tutorial session this afternoon. And of course, our topic for this afternoon is all about, or actually, Tutor C, we are on our week 6 na. And this will be our last topic, or by the way, in our last module ng ating grade A. So it is entitled Comets, Meteors, and Asteroids. And of course, siyempre, meron tayong official hashtag for this afternoon. Ang ating hashtag, of course, ang ating topic, comets, meteors, and asteroids. Actually, di ba, Tutor C, right after ng ating live session, binabalikan natin ang live na to. So, tinitigan natin, and of course, hinahanap din natin, o yung mga sino-sino yung mga nagpo-post ng ating online tutorial session. Kaya print screen, and then post, and then write your reflection, kung ano yung may natutunan po nila, right, Tutor C? Gamit-gamit ang hashtag na yan. Alright. Enrico Dalupan, done sharing po, sabi niya, Sir Tutor Marky. Thank you very much. Ayan. So siguro hello din kay Christopher. Ayan, nagdan na rin Christopher Respicio, dan na po sir. Okay, hello kay Francine De Leon, panalangin din Happy New Year din daw. Kay Kimberly Maningas, kay Christian Alvaro. Ayan, watching from PNHS. Ayan. Angelica Vivar, Happy New Year daw sa atin, Tutor Marky, from Santa Lucia National High School. Ayan, Happy New Year din. And siguro, Olivia De Guzman, Happy New Year po, tutors and students. I'm not sure kung teacher or ano. Binanggit na yung students eh. Ayan. So talaga namang hanggang dito, Tutor C, talaga na-overwhelm ako kasi maraming nagbumabati din sa atin na mga students na Happy New Year. Hello po. Ayan, kay Julia Salvador Lucas, Happy New Year din. Ayan, then kay Orly Lafuente. Ayan, hello there. Ayan, si Maria Janelle A. Catalig, hello there also. Alright, so mamaya babalikan natin, Tutor C, tama ba ang ating mga comment section para mabati natin din ang ating mga learners. Ayan. Yan. So of course, ang ating ang module na ating gagamitin for this afternoon is of course ang alternative delivery mode is of course ito nga ang Science Quarter 2 Module 6 na entitled Comets, Meteors, and Asteroids. So ito po ay from the alternative delivery mode or ADM na galing sa central office. Ayan. Okay, so bago tayo mag-proceed siguro, bibigyan tayo ni Tutor Z ng isang recap nung nakaraang episode or live for ng ating Module 5. Ayan. Yes, Tutor Z? Ayan, wala ka pang mic, Tutor Z. Sorry. Aywan ko ba unmute ako? Ay, nami-mute. Okay, so last time, I believe, Tutor Marky, pinag-aralan natin yung ano, 'di ba, yung mga storm and cyclone. Just tandaan nyo lang that the reason kung bakit siya tinawag na tropical cyclone is because galing siya sa tropical areas or tropical waters na mainit. And then, cyclone because umiikot siya. And of course, pinag-usapan din natin, Tutor Marky, yung preparations at saka yung mga signals and how it affects yung movement and yung strength ng ating bagyo, how it is affected while it is on water and then pagdating niya sa lupa. And then, dinaanan din natin yung tracking. Okay? So, yung coordinates, yung latitude and longitude. So, two reasons yan. Yung isa ay para makita kung paano ang galaw at bilis niya, and at the same time para makapag-predict ng saan yung tatamaan para sila ay makapag-prepare courtesy of Pagasa. Ayan. So, di ba, Tutor Z, very timely and relevant
relevant ang ating topic Oo, last grabe. time, ang ating week 5 kasi tayo ay binagyo actually sa Visayas and Mindanao area, yung si Bagyong Odette, di ba? Grade 8 learners. So sana siguro habang nakikinig sila ng balita, ay ito yung na-discuss nila Tutor Z and Tutor Marky regarding the tracking of the typhoon. And of course, syempre, sabi nga natin Tutor Z, yung reflection natin nung nakaraan kung bakit kailangan malaman ng ating mga learners ang tracking ng typhoon. It is just to know kung saan ba mas tatama and for of course the safety nung mga and also the preparation ng mga lugar na yung mga nakatira doon sa mga lugar na dadaanan ng bagyo, right? And if I may add, Tutor Marky, mabilisan lang na during the time na nanonood ako ng TV news, nalungkot ako kasi meron pa rin nagsasabi na kahit anong mangyari, hindi nila iiwanan ng bahay nila. Tandaan natin na ang purpose is yung makaligtas ng buhay muna. Diba? Yes. Yun ang importante doon. And of course, prayer talaga, 'di ba? Tutor C. And of course, syempre hindi ko to palagpasin. Nag-comment po ang ating director. Hello po kay director sa Itulay TV. Hello po kay Direct Mark Donald Bagsik. Hello, shout out po, sabi ni Sir Mark. Hello po. Hello there. Ayan. So, let's continue na po. So for our week 2, week 6, ang ating most essential learning competency, Tutor C ay... Yes, quarter 2, week 6 is to compare and contrast comets, meteors, and asteroids. Actually, nag-enjoy ako dito during that time na ako yung Tutor Marky, because magkakaiba pala ang comets, meteors, and asteroids. And asteroids, ayan. So siguro talagang this afternoon maliliwanagan ng ating mga students kung ano ba nagkakaiba or pagkakaparehas ng comets, meteors, and asteroids. So abangan natin yan grade 8 mamaya as we continue our discussion sa ating week 6. Alright, so let's start. Of course, bago ang lahat, let's have a reminder. Okay, for we have here 4 reminders and the right after this Tutor Z naman. For number 1 reminder, take the pre-test prepared at the beginning of the module. And number 2, take time in reading and understanding the lessons and follow instructions carefully. For our number 3 reminder, use a clean sheet of paper for your answers in each activity or assessment. And of course, number 4, try to recall and connect the ideas that you had in your lower years. And for our next slide for the reminders, Tutor C. Yes, be honest. The goal is to learn, hindi para lang makakuha ng score. Don't hesitate to ask because of course, ang objective is to learn. Kaya kung hindi nyo naintindihan, wag nyo munang ipapas. Intindihin nyo muna talaga at humingi ng tulong. Take the post-test because dun na kayo gegradean, of course. Yun na yung parang final quiz. And check your answers in the activity, self-assessment, and post-test. Pagkatapos nyo, of course, wag during. Ayan. Thank you very much po, Tutor C. And of course, syempre, sabi nga sa ating reminder, take the pre-test. And let's have the pre-test and of course, the direction is read each question carefully and choose the letter of the correct answer. Use a separate sheet of paper for your answers. So, ready na siguro ang ating mga grade 8 learners, no? Tutor C. So, start na po. So, ayan, for our pre-test. Okay, so siguro ako muna, Tutor C. Okay, for the number 1, what are commonly called as shooting stars? Ayan. So, is it letter A, asteroids, letter B, comets, letter C, meteors, or letter D, meteorites? Ayan. So, let's wait for the comment of our grade 8 learners. Talaga ng ating mga kabida agham talagang very active. Ayan. So, meron na sumagot dito si Beverly Joyce Lungayan. Ang answer niya is letter B. I also got Samantha Galaman Fajardo. Meteor daw siya, sir. So, si Kimberly Maningas naman, Tutor Z, is letter D, meteorites. Ang sagot naman niya. So, si Cyrus Reyes, letter C, ang sagot naman niya. Kay Jessica Pascual, letter B. Kay Francine is letter C. As well as Samantha Fajardo, letter C. And Cyrus Reyes, letter C. So, Tutor C, this is question number 1. Medyo paiba-iba sila ng sagot, no? Talaga namang okay lang yan. So, talaga natin kung sino at kung ano talaga ang correct answer for this question number 1. So, for question number 1, the correct answer is letter C. It is
meteors. Ayan. Okay. So okay lang yan kahit nagkamali kasi pretest lang naman din to. So mamaya siguro maitatama na rin natin kung ito ay same question na pag lumabas sa ating summative or post-test. So, okay, Tutor C for the question number 2. For our question number 2, grade 8 students, what are found in the circular or somewhat like donut shape region daw between Mars and Jupiter? So ang tinatanong dito is yung space sa pagitan ng actually orbit ng Mars at saka Jupiter. So ang nakikita ba doon sa pagitan ng dalawang orbit na yon ay A, asteroids, B, comets, C, meteors, or D, meteorites? Madali lang yan. Ayan, madali lang yan. Ayan o, ayan o. Grade 6 pa lang, talagang sinimulan na yan eh. Alright, so talagang magkakakonekta, Tutor C, ang mga topic natin. So, kumbaga yes, lumilevel up. Yes, lumilevel up lang. So, dito may sagot na si ayan, si Cyrus Reyes, letter A ang answer niya, as well as Catlea Soriano. Kay Daisy Santos de la Cruz, letter A also ang answer niya, as well as Beverly Joyce Lungayan, and Tricia Valenzuela, Cyrus Reyes, Laika Galang Pagdanganan, and Diana Pascua. Yes. And the correct answer is, Tutor Marky? Ayan, so let's see. The correct answer is letter A, asteroids. All right. Yes, that's the asteroid belt. All right. So for number 3 question, so what are comets made of? Ayan. So is it letter A, dust only? Or letter B, metal only? Letter C, dust and metal? Or letter D, dust, metal, and ice? So, ano kaya? Ano kaya ang meron sa comets? So, ano yung mga sanggawa or sanggawa tuloy? Ano yung meron sa comets? Components. Components ng comets. Ayan. So, number 3 na tayo, grade 8, ha? Ay, nakakita na ako, Stella Maris Lapus, letter D daw sa number 3, Bautista Prince Aaron, same, letter D, Lindsay Denise Maningas, Angel May Espilio. Yun, nakita ko pa siya. So, letter D sila, Tutor Marky. Raven Manuel is letter C nga lang doon sa isa naman. So, umiba yung kanya. Ayan. So, most of them answered letter D. So, let's see the correct answer. All right, very good. Right, so the answer is letter D. All right. Dapat pala maglagay pa ako ng mga clap na effect. Okay, for number 4 question, Tutor Z. All right, number 4 na tayo. What do you call the shining head around a comet? So merong tama, yung bato siya tapos yung parang lumiliwanag ng ganun sa paligid niya. Is it called A, comma, B, crown, C, halo, D, ring? So Tutor Marky? Ayan, so let's see. Number 4 na po tayo. Ayan. So wala number 4, hintayin natin ang kanilang answer. Alright, ayan. Si Stella Maris Lapus. Answer niya is letter A, comma. As well as Cyrus Reyes, letter A. Yes. Meron pa ba? Ayan. Cyrus Reyes, Antrixia Valenzuela, A. Ayan, okay. Lindsay Maningas, letter A. Cyrus Reyes, letter A. Diana Pascua, letter A. Lindsay Maningas, letter A. Cyrus Reyes. Ayan. So let's see. What is the answer? The answer is, alright, letter A. Letter A. Sige, go ahead, Tutor Marky. Alright. So for our last question for our pretest, what do you call the depression caused by the objects that fell on a planet or moon? Yes. So, is it letter A, canyon, letter B, crater, letter C, plateau, or letter D, pothole? Kaya palang daming ganyan sa kalsada, pothole. Ay, iba pala. Alright. Stella Maris Lapus, letter B, si Stella. Ginger Alonso, letter A naman siya. Very good, magkakaiba. Kimberly Maningas, letter C. Talagang may variation, Tutor Marky. Yan yung kay J. Norby Desos, letter D naman ang kanyang sagot. Ayan. Kay Francine De Leon Panalangin, letter B. Kay Jessica Pascual, letter C. Ayan, magkakaiba sila, Tutor C. Christian Alvaro, letter B. Ayan. Di ba, pretest pa lang. Alright. So, kay Kayla Casas, ay nawala. Ayan, umakyat. Alright, letter B ang kanyang sagot. So, let's reveal Jessica now Pascual, the correct letter answer. C. For our question number 5, it is letter B, crater. Crater, that is correct. Crater. So,
Congratulations sa ating or thank you very much sa ating mga grade 8 learners na nag-participate sa ating pre-test. Let's move on to our what's in. Ayan. Tutor C, familiar ka ba sa nasa picture ay na nasa ating screen? Yes, yan yung pag nagkakamping kami noon nung bata pa akong Boy Scout, yan na lagi namin binabantayan sa gabi. Ayan, so of course, syempre ating mga grade 8 learners, naging Boy Scout and Girl Scouts yung mga yan, or Star Scouts, di ba? Or Cub Scouts. Talagang meron tayo, di ba, tutor, na kapag camping, kapag gabi, kapag tumingin ka sa araw, may makikita yung mga ganyan. And then normally, tutor, ano yung mga ginagawa natin nung bata tayo kapag may dumaan na ganyan? Kasi isa pang tawag dyan ay wishing star. Kaya pag may dumaan ganyan, nagwi-wish. O yan, nagwi-wish. O, di ba? Tutor, ikaw ba nung Christmas nag-wish ka ba? Kung may sakali. Depende sa anong oras yun. Ayan. Depende sa anong. Ayan, nagwi-wish daw, sabi ni si Francine De Leon Panalangin. So, siguro hintayin natin kung kayo grade 8 ay may, ayun sa nga sabi ng tutor, wishing star daw. Okay? Kung kayo ay may i-wish, comment down below kung ano yung i-wish nyo. Okay, di ba? So, ayan, Meteor, sabi naman ni Kimberly Maningas, di ba parang F4 lang, Meteor Garden. Yes, ayan, nag-wish, sabi ni Daisy De La Cruz. Ayan, Happy New Year din daw, sabi ni Sheila Venus. So, Torcy, yung nakikita po natin dito sa picture, ito yung tinatawag ni Wise. Ayan. So, yan po yung comment ng Neowise na kung saan ito yung dumaan sa sky ng planet, ng country ng Hungary. So, ito ay nung July 23, 2020. And of course, it have made the experts know more about the NEO, yung tinatawag nating near-Earth objects. Yes. So, kung NEO, ibig sabihin naman si NEO na singer yun, di ba? So, si NEO, kapag sinabi grade 8 na NEO, okay, ito yung nakikita natin na malapit sa Earth. Okay, so pwede siyang comets, pwedeng meteors, or pwede ring asteroids, which is, yun nga yung topic natin this afternoon. Ayan. Ang wish daw ni Ivan Santiago Binaya. Ayan. Ayan, sabi niya, sana tumangkad na ako. Ayun yung wish niya. So, meron pa ba tayo nag-wish niya? Sabi niya, si Kimberly Maningas, mawala na po yung COVID-19. Ayan. So, siguro pare-parehas tayo ng wish dyan. Of course, sabi ni Beverly Lungayan, maging healthy. Hehehe. Ayan. Alright. So, in continuation, Tutor C, ito yung pinaka-recent na comet asteroid rather. Asteroid naman ito. Okay. So, asteroid naman ito, asteroid 2012 or DA14. So, ito ay dumaan or lumapit sa planet Earth or orbited around the Sun on February 16, 2012. So, and of course, syempre, ang talagang nakangasiwa, di ba, Tutor C, ito pa ay nationwide tuloy. Worldwide. Worldwide. Okay, NASA. Worldwide siya. So, ito yung NASA grade 8 learners, yung National Aeronautics and Space Administration. Ayan. So, sila yung, kumbaga, Tutor C, kumbaga kapag sa bagyo, sa Philippines, pag-asa, tama ba, Tutor C? Kapag regarding naman sa mga NEO natin or near-Earth objects, ang nangangasiwa naman dyan ay yung NASA. Alright. That's correct. Alright. So, next po, Tutor C. So dahil kailangan natin compare and contrast ang mga characteristics ng comets, meteors, and asteroids, meron tayong mga nakadepende kung pagkaka-compare natin sa tatlo na yun. And of course, Tutor C, sa origin natin. Ano yung Tutor C sa ating origin? Okay, so origin, of course, characteristic yan. Origin, kung saan ang galing. Comets ay Kuiper Belt and Oort Cloud. Madidiscuss mo ba yan mamaya, Tutor Marky, yung dalawang yan? Apo. Alright, very good. So, yan yung susunod kasi sa asteroid belt. Meteors, most are from the asteroid belt and asteroid belt. Ayan. And so, may magpagka-complex pa, kaso i-discuss mo naman yan ng mas malinaw pa. Yes po, Tutor C. So, right after natin nabanggit ni Tutor C ang origin sa kung paano natin ma-discuss or maiko-compare yung comets, meteors, and asteroid, next naman dyan is yung chemical composition naman niya. So, Tutor C, so, ibig sabihin ng
grade 8 learners, yung chemical composition, ano yung meron dun sa comets, sa meteors, and asteroids. So dito nga, sa comets, meron tayong dust, meron din mga rock. Siguro yung yung mga rock dito, Tutor C, mga lalaki, di ba? So meron din mga metals, meron din mga yellow or frozen gases, meron din ammonia, methane, carbon dioxide, and other organic compounds. Ano naman, Tutor C, ang meron sa meteors? Pag meteors, sabi dito sa iyong table, Tutor Marky, fragments of asteroids and comets. Ibig sabihin ng fragments, piraso na lang siya nung mas malaki. Yung mas malaki kasi yung asteroid. So, pag nabitak yon, yung mga humiwalay, ay magiging meteors at saka parte na rin ng comets. Meron siyang composition na iron, stone, stony iron, at saka chondrites. Ayan. So sa asteroids naman, grade 8 learners, kaparehas ng comets, meron din siyang dust, merong rock, and metals like, ito yung meron na, specific na yung binigay natin dito. We have the silicate, yung iron, and saka yung nickel, saka including the olive and pyroxene. Ayan. So siguro may pyroxene siya, pyro, di ba fire yun? So mag-iinit talaga ang meron sa asteroids. Ayan. So, ayan na ulit yung origin. So, ano naman yung importance nito sa research? Of course, syempre, nalaman natin yung origin niya, nalaman din natin yung chemical composition. So, ano yung kahalagahan ng mga yon sa research? So, dito sa comments, Tutor C, ang sabi, it provides clues on how liquid water was formed on Earth. So, ibig sabihin pala, Tutor C, dahil ba ang Earth ay merong bodies of water, pwede nating sa pagkakadiscover ng comments, doon nagkakaroon ng clue kung bakit may mga liquid or water sa Earth. Ayan. So sa meteors naman, so it provides information on stars formation and also the evolution. And for the asteroid, it provides information on the composition of the Earth's interior. Kasi, di ba, dati Tutor C, meron tayong mga dinosaurs. Kung bakit wala na mga dinosaurs ngayon. So, with the presence of asteroids, yun nga, and of course their composition, doon nalalaman kung bakit nagkakaroon or nawala yung mga dinosaurs na meron tayo before. Ayan. And if I may insert, Tutor Marky, pabalik lang konti, yung in addition, importance to research kasi more on yung yung kung saan nagmula ang mga planets. Kaya nga dahil hindi natin alam kung saan nagmula, ginagamit nila yung mga particles in space para magkaroon ng clue. Kasi nga Earth is also a part of ng space, di ba? So yun ang yung comets yun sa comets. Ayan. So, thank you very much po. So, now let's move on. So, let's start with, ayan. So, sabi dito, so, ayan. So, comets and meteors and asteroids come in different sizes and composition. So, yun, may nabanggit tayo, may nakita ko dito sa comment, Tutor C, yung regarding the, sabi ni Samantha Galman Fajardo, since nabanggit natin yung sizes, it comes with the different sizes. Ang sabi niya dito, it comes with the irregular. So ayan, so may binanggit din siyang 100 km in diameter, and also ayan yung asteroid yung nabanggit niya kanina. Yes. So dito, Tutor C, kung makikita natin yung pinakita natin kanina, yung mga ano yun, yung parang wishing star. Ayan. So 'di ba, nakikita natin siya, grade 8 learners, kasi may particular na ilaw kaya natin siya nakikita. So yung ilaw na yon ay merong nagko-cause siya ng light. It is because of the presence of silicates. So yung silicate na yan, ito yung type ng metal na merong binubuo ng silicon, ng oxygen, and at least one metal. So ibig sabihin, the more na mas madaming silicate ang isang neo, the more na mas maliwanag siya at the more na mas nakikita natin siya. So the more na konti lang ang silicates, component ng silicate dun sa isang neo or near Earth object, mas less nating nakikita or totally hindi natin nakikita gamit ang ating naked eye. Ayan. Yes, and insert ko lang dyan Tutor Mark, it's because the more silicate, metal kasi yan eh. The more silicate is mas kaya niyang mag-reflect ng liwanag. Yes. Ayan. So, ayan. So, yun nga yung ayan. Very good. Ayan, nakikita ko ang ating mga silicates. So, next po. Ayan.
Ayan. So, ito na, Tutor C. So, dito. So, the main difference between the comets and asteroid is the origin. So, dito makikita natin, Tutor C, yung solar system. And the solar system, sa solar system, doon natin matatagpuan yung mga maraming comments. Maraming, yung mga planets na meron tayo. And of course, for each planet, di ba, meron tayong tinatawag na orbit. That's correct. Okay, ayan. So, ngayon, of course, ayan na. So, meron tayong tinatawag na Oort cloud. Ayan. So, yung Oort cloud na yan, ito yung area, okay, it is located dun sa malaki yan. Ayan, malaki yan. So, kung makikita po natin, ito yung sun, yung kulay orange. So, and of course, yung mga planets ay umiikot, okay, around the sun with this particular orbit ay yung matagpa rin yung Oort cloud. Ayan. So diyan po makita yung mga comments. So beyond the planet, ano ba to? Pluto. Ay, hindi pala planet ng Pluto. Beyond hindi na po pala siya. Beyond ng Pluto. Ayan, dito siya sa Oort cloud. So meron din tayong Kuiper cloud. Ayan, Kuiper belt. Okay po. Or dito po siya matatagpuan. So beyond the planet Neptune. And of course, dito sa Kuiper cloud, meron tayong pinaka sikat na sikat. Ayan. Kasi bumabalik-balik yan, Tutor Marky. Yes po. So ayan, si Comet Halley. Halley. Ayan, si Comet Halley. So Tutor, itong si Comet Halley ay considered as a short period comet. So dito siya makikita sa Kuiper belt or Kuiper cloud. So kapag sa Oort cloud, yun yung mga long period comets. Okay. Kasi siya, the more na mas malayo, the mas na mahaba yung kanyang yung period. So sa Kuiper, yung mga shorts. And of course, yung asteroid belt. Ayan. Sa asteroid belt naman ay makikita dito. O yung mga asteroids. Ayan, Tutor C. Tutor Marky, can I insert din po dun tungkol dyan sa para mabilisan lang na input. Kasi estudyante mo ko. Okay. Ang una kasi na-discover natin is yung asteroid belt class grade 8 kasi yun yung pinakamalapit. And then nung nag-develop ang technology at nagkaroon tayo ng chance na i-expand yung discovery natin, the next one is yung Kuiper belt. Yun yung reason, Tutor Marky, kung bakit hindi nakasali si Pluto sa planets. Because si Pluto is actually a dwarf planet na marami siyang kasama dun sa belt na yun. Hindi lang siya nag-iisa. And then the Oort cloud is yung ball na yon na nakaikot sa buo nating solar system, protecting us from magnetic forces, yung mga space energy ba, kung ganon. Yes. Yeah, thank you po. Ating learnings coming from Tutor C. Thank you very much po. And of course, syempre dito, ayan, kung may another picture na naman tayo, kung makikita natin Tutor C, yung kumbaga pinagkaiba ng particular na orbit ng asteroid at saka yung orbit sa comet. So, kumbaga kung pinagkaiba nito, yung sa asteroid medyo more on circular ang asteroid compared sa comet na medyo elongated or elliptical in shape. Ayan. Si comet, dyan siya umiikot. So, si asteroid naman, ayan. So, next in line, we have, ayan. So, ayan, chemical compositions between the asteroids and comets. So, sa asteroids, composed of rocky metals that are mostly iron and nickel. So, tandaan natin yan, kapag asteroid, iron and nickel. However, we talk about comets, so ayan, ice objects including dust, metals, and elements like sodium and argon. Ayan. So dito lang pinakikita natin kung ano yung pinagkaiba ng chemical compositions ng asteroids at saka ng comets. Ayan. Tutor C. Ayan. May nagtanong na dati niyan sa akin. Ganyan ba talaga ang itsura ng comet? Ano daw? Ayan. So, dito, makita natin is a dirty snowball made of ice is nucleus of the comet. So, ito yung nabanggit natin, Tutor C, sa ating pre-test kanina. So, of course, dito, ito yung nucleus, ito yung pinaka, kumbaga, head. Okay, head. Ayan. So, dito sa head, nandun nga yung coma. So, these particles of gases make a shining head around the comet called
comma. So dito, yung comma yung nakikita natin kasi siya yung mas maliwanag. And then hanggang sa papunta ng buntot, ito nga yung ion tail or plasma, yung bandang gitna. And yung bandang huli, yung bandang dulo, yung konti na lang yung shining, yun yung tinatawag nating dust tail. Ayan. That's correct. That's correct. Alright. So, next po, ayan. So, ayun nga, sa bagay natin kanina, and iron and nickel or asteroids components. Ayan. So, ayan, Tutor C, dito, ano naman nandun na sa meteoroids. Ayan. So, dito, ito nga yung na-explain natin kanina. So, ang meteoroids are remnants or fragments. Ano ulit, Tutor C, yung fragments? Piraso. Ayan. Piraso siya ng asteroids at saka ng comets. So, ibig sabihin, kapag outside the Earth's atmosphere, okay, ang tawag natin doon, Tutor C, is meteoroids. Meteoroids. Ayan. So, grade 8, tandaan na nga, kapag outside the Earth's surface, ang tawag doon is meteoroids. Ayan. However, kapag yung particular na NEO na yon ay pumasok na sa Earth's atmosphere, ang tawag naman sa kanya is meteors. Yes. Ayan. So, para mas madaling mag-gets, ayan po. So, meteoroid, ayan. So, yun yung sasabihin ko sana. Ayan. Yung pangatlo, Tutor Marky. Yes po, pag pumasok niya sa Earth's atmosphere, ayan, ang tawag na sa kanya is meteor. And of course, Tutor C, ang pinakahuli, ang meteorite. So, kapag ito naman ay naglanded na sa Earth's ground. So, ayan, nilagyan ko, Tutor C, ng mga, ayan, yung mga yung line para mas madaling ma-gets or matandaan ng ating mga grade 8 learners. So, ayan na, meteoroids, meteors, and meteorite. Alright. So, still have, ayan. So, we have now our activity. Tutor Marky, yes, before we proceed dyan, may insert lang ako ulit para expand pa nila yung ating knowledge beyond the the reason kung bakit umiikot ang asteroid doon sa parang orbit ng planets is because base sa, alam mo yung pumutok yung star noon, tapos nakabuo ng solar system, yung kasi mga asteroid ay yung remnant ng hindi na buong planet. Kaya siya nakasunod din sa orbit. Yung comets naman class ay gumagalaw kasi sila yung parang pumirasong humiwalay, tapos syempre 'di ba parang sa Newton's law of motion, basta gumalaw siya nang walang magpapastop, tuloy-tuloy, yun naman yung dahilan kung bakit gumagalaw yung comet. Ayan. Yes. Yo. Alright, let's go ahead. Power. So, thank you very much, Tutor C, sa inyong napakagandang explanation regarding sa ating additional information sa ating topic for this afternoon. And of course, grade 8, let's proceed to our activity. So the title of our activity is Identify It. And the directions is to identify what is being referred to in each item. So choose your answers from the box. We're in a rectangular box. Write your answers on a separate sheet of paper or sa ating mga live na nanonood. So just comment your answer. So we have, so ano yung Tutor C, yung mga words or na nasa loob ng ating box, Tutor C? Yes. Meron tayong Earth's atmosphere. Uy, parang connected dun sa last part. Oort cloud, asteroid belt, Kuiper belt, Uranus or Uranus, Mars and Jupiter, at saka Earth and Mars. Ayan. So, Tutor 8. Grade 8 learner. Ayan. Ayan yung mga pagpipilian natin sa ating sa ating first activity. So, let's start for our first. Wow. So, it is the origin of the comets that is beyond the solar system. It is the origin of the comets that is beyond the solar system. So, let's see. Wow. Ayan. So, ayan ang magpipilian ng grade 8 learners. So, ayan na po. Sa gilid na ang ating box. So, mamimili na lang po kayo. So, for our number 1 statement. So, we got Paul Vincent Makalalad, Tutor Marky. Sabi niya, Oort cloud. Ganun din si Cyrus Mamhud Reyes. Ayan. As well as Jo Marie Magaynon Sagun and Katleya Soriano. Their answer is Oort cloud also. Ayan. Cyrus Reyes. Ayan, si Lara Cabontalia. Ayan. So, si Lindsay Maningas, si Kayla Casas, kay Eliza Sawal, hello there, kay Christopher
Christopher Respicio is also Oort cloud. So, ayan, may naiba si Stella Maris Lapus, Kuiper Belt naman yung kanya. And ayan, so meron pa Ako po rin, ba? gusto ko malaman kung anong sagot eh. Ayan. So, the answer for this is Oort cloud. Oort cloud, okay. So, ipaliwanag lang natin kaya kasi yung Oort cloud na kasi yung pinakamalayo. Yes. Si Kuiper Belt class at saka si Oort cloud beyond na ng solar system pero pinakamalayo si Oort cloud. Oort cloud. Ayan. So at doon nga Tutor Easy, diba nasabanggit natin kanina yung mga long period comets makikita nasa Oort cloud. And of course Tutor Easy, for our second statement. Ito yung nasa unang part ng discussion class. It is where the asteroids originated. So saan daw nag-originate ang mga asteroids? Same pagpipilian, of course. Ayan, same pagpipilian. So alin kaya dito ang answer? So let's wait for our learners to think. May nakikita ako, Tutor Marky, number 2 na ito, Cattleya Soriano, Oort cloud daw ang sa kanya. So far, yung pala nga number 2. Ayan, si Paul Vincent Makalalad, asteroid belt. Ano man ang answer niya? Also as Jo Marie Sagun, asteroid belt, and Helen Rose de Guzman. Ayan, meron pa ba dyan, Tutor C? Cattleya Soriano, asteroid belt. Si Laika Galang malamang for number 2 na ito, Laika, asteroid belt din siya. Samantha Galman Fajardo, same. Lindsay Maningas, Lara Caban. Saan na yun? Cabonitalia. Ayan. Tumaas na kasi. Ayan. So let's reveal now the answer. Okay, the correct answer is asteroid belt. Ayan, very good. Grade 8 learners. Ayan. Okay, for our number 3 statement. So it is the origin of the comets located between the orbit of Neptune. Ayan, nabanggit natin to kanina. So okay, or beyond the orbit of Neptune. So what is this, grade 8 learners? Okay, so identify it. This is our name of our activity. Identify it. O, pinaganda lang yung identification. Okay, number 3, statement. Ayan, si Paul Vincent Makalalad, Kuiper Belt ang kanyang sagot. Number 3, sabi naman ni Samantha Fajardo, Uranus. Alright. Francine De Leon Panalangin, Kuiper Belt. So, Tutor Marky, habang binabasa mo yan, ililinawin ko lang bilang estudyante, origin of the comets to, di ba? Origin of the comets. Okay. Yes po. Ayan. So, saan daw nanggaling ang mga comets? Yun. With the question mark, Kuiper Belt, Stella Maris Lapus. Ayan. So, let's see. Let's reveal now the answer. The answer is the Kuiper Belt. Kuiper Belt. Since origin ang pinag-uusapan natin. That is correct. Alright. So, Jane Orby Diaz is very good. Go ahead, Tutor Marky. Alright. Yes, Tutor C, for our fourth statement. It is where meteors can be found. Yun lang. So, saan daw na makikita ang mga meteors, class? So, tapos sa asteroid, comets, ngayon naman meteors. Same options. Number 4. Ayan, Saan kaya? Number 4 na tayo, grade 8 learners. So, comment. Ayan, so Jo Marie Sagun, Earth's atmosphere ang kanyang answer. Ayan, okay. As well as Laika Galang. Earth's atmosphere din. Jo Marie Sagun. Ayan, Earth's atmosphere. Paul Vincent Makalalad, Nadine Manabat, Angel May Espilio. Ayan, Cattleya Soriano, Earth's atmosphere. Now, let's reveal now the correct answer. The answer is... That is yes. Correct. It's Earth's atmosphere. Ayan. And for... Ayan. Sino ba tutor? Ako na ba? Ikaw? Ikaw na. Okay nga. And our number 5 statement, most asteroids can be found between these planets. Okay. Between these planets na. Ayan. Between blank and blank. Alright? For our fifth statement. So, saan kaya natin makikita mostly yung mga asteroids sa pagitan ng anong mga planets? Alright? Siyempre, kung nasa gitna na yung Tutor Marky, may sarili ng orbit yan. Yes. Ayan. So sabi ni Paul Vincent Makalalad, Mars and Jupiter. Okay. Cyrus Reyes, Mars and Jupiter. Ayan.
Number 5 na tayo. Earth and Mars. Sabi naman ni Saman sa Earth and Galvan. Mars nga. Ayan. So, okay. Eliza Sawal, Mars and Jupiter. Eliza, sabi niya. So, ayan. Like a galang. So Mars mostly, and Jupiter. Okay, they answered Mars and Jupiter. So let's reveal now the correct answer. All right. So the correct answer is Mars and Jupiter. All right. Congratulations, grade 8 learners. All right. Let's move on to our next activity entitled Take It From Mixing and Colliding. So kumbaga, maghahalo tayo and then of course magko-collide, may pagsasamahin tayo dito, Tutor C, and of course Tutor C, ano ulit yung directions natin ating activity number 2? Sabi niya dito, Tutor Marky, determine the near-Earth objects or yung NEO nga kanina after mixing or colliding the different celestial components. Write your answer on a separate sheet of paper. So parang bubuo tayo ng pangalan ng near-Earth object base dito sa mga clue na picture. Tutor Marky. Hello? Okay. So, Tutor Marky, nandiyan ka pa ba? Hello. Okay, so guys, Tutor Marky, bumalik ka na ba? Ayan. Ako ba, Tutor C, ang nawala? Ayan. Yes, ikaw. Ayan. Di ba kinakabahan naman ako sa... Kapit lang tayo, mga kapatid. Okay. Kapit lang. Ay. Okay. Alright, kaya yan. Okay, ayan. Kapit lang tayo. So we have here on our first picture, first slide, we have ice plus dust plus a metal. Ayan. So, nakakita comet, asteroid, and meteoroid. So, ano ang, ayan. So, may nagsagot na. Ayan. Samantagal man Pajardo, comet, sabi niya, Christopher Andrew Respicio, Stella Maris Lapus, very specific, yellow comet. And how about your end, Tutor Marky? Ayan, we have here Jane Desus Comet, Diana Pascua Comet, Angel May Espino Comets, as well as J. Desus Comet. So let's reveal now the answer. The correct answer is Comet. Ayan, congratulations. So for our second picture, Tutor C, it is Tutor C. Ito naman class, base sa discussion natin kanina, ay binubuo lang ng dust at saka ng metal. So ano yon? Is it, ano yung pagpipilian, Tutor Marky? Ganun ba? Comet, asteroid, or meteoroid? Ayan, for number 2. Number 2 pictures. Okay, ano kaya? Pag pinagsama ang metal tsaka dust, ito ay binubuo ng alin? Dust at saka metal. Dust at metal. ano ang mabubuo? Ayun, ano ang mabubuo? Ayan. Okay, ayun, si Jo Marie Sagun, ayan. Asteroid. Si Diana Pascua, asteroid din. Like a galang pagdanganan, asteroid. Ayan, Samantha Pajardo. Ayan, so let's now. All right, very good, asteroid. And of course, sa ating pangatlo, ayan. So, Tutor C, ibig sabihin dito, pinag-collision, may nagbanggaan ang dalawang asteroids. So, alin kaya dun sa tatlo? Comet ba siya? Asteroid ba siya? Or meteoroid? Alright. So, pag may nagbanggaan, of course, may mawawasak siguro ito. May mawawasak pag nagbanggaan. Ano ang mabubuo? Di ba? Yes. Ayun. Yun. Sige, Tutor Marky. Yes, si Jo Marie Sagun, sabi niya meteoroid, Nadine Manabat meteoroid, Lara Cabanatilla meteoroid, Diana Pascua meteoroid, Madeline Ganaban meteoroid din ang kanyang answer. So, now let's reveal it is meteoroid. All right, congratulations. All right, so ayan what I have learned, meron pa pala. Okay. So, ayan. So, siguro pasadahan na natin ito, Tutor C. Okay, ang number 1, okay, comets, it is typically come from the Oort cloud and some from the Kuiper belt. And of course, Tutor C, for our second sa asteroids originated from the asteroid belt, which is in between Mars and Jupiter. Tandaan nyo lang, class, na yung nasa gitna ng Mars and Jupiter, yun ay asteroid belt. So lahat ng asteroid galing doon. Alright.
Okay, for our third statement, for what I have learned, okay, meteors is a streak of light that happens when a meteoroid enters the Earth's atmosphere. For That our is fourth correct. statement, Tutor C. The dirty snowball made of ice is the nucleus of a comet. Pag sinabi nucleus, ito yung pinakaulo or pinakagitna. So, syempre, ang gitna yung bato. Yung buntot kasi ano lang yun natutunaw na naiiwan ng gas eh. Yes po. And for our fifth statement, Kuiper Belt is located beyond the planet Neptune. Tandaan nyo na lagi, nasa gitna yung asteroid belt, Kuiper Belt, at ang pinakamalayo yung Oort cloud. Alright. So, next to that is, assessment. May time pa ba tayo, Tutor Z? Mukhang wala na, Tutor Marky. So, So, congratulate na lang natin sila. So, move na natin to. So, ito ay actually din makita din naman natin sa kanilang module, Tutor C. So, parang class, kahit na meron tayong nilaktawan dahil sa short na time, tandaan nyo lang yung mga main Gs, di ba? Yung comet, asteroid, at saka meteor, di ba? Tapos yung lugar ng asteroid belt, Kuiper Belt sa labas, tapos yung Oort cloud, at kung ano yung composition. Tama ba, Tutor Marky? Yes po, Tutor Z. And of course, ito na. Tutor Marky, before yung yung meteor, tandaan nyo lang kung nasa labas pa ng atmosphere, nasa loob, at saka naglanding na. Alright. Yun lang yung tatandaan natin grade 8 learners. So, of course, now, presenting now our mahusay teacher of the quarter 2, week 5. That will be last year. Yung last live natin. So, congratulations po kay Ma'am Nenita M. Tolentino from Ramon National High School ng SDO Isabela. Ayan. Congratulations. Congratulations po, Ma'am. Kasi nakikita natin siya nagko-comment din sa ating online tutorial session. And of course, ang ating mahusay share of the quarter 2, week 5. Ang ating hashtag last time, Tutor Z, ay yung hashtag, ito. Tracking Typhoon. Ayan. So, congratulations kay Antricia Valenzuela. Ayan, hashtag Typhoon. Very familiar na yung nakita ko sa name Facebook niya. Actually, minention din niya tayo dito yata, Tutor C, or tinag niya. Okay. And Tutor C, siguro ikaw na dito. Ayan. Alright, so para sa ating mahusay schools of quarter 2, week number 5 po last time, Alibadabad National High School, Pulong Buhangin National High School, Santa Lucia National High School, Partida National High School, Luis F.E. Gomez Diamantina National High School, Santa Cruz National High School, Ramon National High School, and Canaan East National High School. Congratulations po sa inyo lahat. Congratulations. So talagang napaka-consistent ng mga schools na to, Tutor C, kasi nakikita ko rin sa ating mga comment section, yung LFG Diamantina National High School, yung pala yung ibig sabihin ng LFG, yung Luis F. Gomez. Ayan. And of course, ito na ang ating mahusay tutis. Ayan na. Sayang, may picture sana yan. Honors. Ayan. Siguro sa last awarding magkakaroon tayo ng picture. Alright. Congratulations sa mahusay tutis of quarter number 2, week 5 natin. Antricia Valenzuela and Kimberly Maningas. Meron pa ba yan? O dalawa lang talaga yung top? Okay. So habol-habol yung iba yung mga familiar. Okay. Top 2. Congratulations, Ann and Kimberly. Of course. And ayan. So, Tutor C, okay, for comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. And up next is Tutor Kevin from SDO Calamba City and Tutor Vandong from SDO Malabon. But wait, there's more. Wait lang. So next week po siguro iimbitahin natin Tutor C ang lahat ng mga tuties of the week natin from week 1 to week 6. Or week 5, ayan, na that will be our next live natin. So may makakasama natin ang ating mga tuties of the week. Siyempre mamimit natin sila, Tutor C. Oh, magla-live tayo, pati sila nakikita sa camera. Yes, ayan. Alright, wow. Ayan, so makikilala din natin at makapanood din sila nationwide. So hintayin lang nila yung ating message
Okay, so para mag-guide natin ang mga bata. And of course, ayan, I am Tutor Marky from SDO Bulacan at laging tandaan, sa agham, kayo ang bida. And this is Tutor Z from SDO Tarlac Province. Learn as early as now because your future begins today. Ayan. And of course, Tutor C, sabay tayo. Ayan. Ano gagawin? Class. Class? Ako nga, wala, no? Class, dismiss. Dismiss.